Ipinagtanggol ni Vice President Leni Robredo ang kapartido niyang si Senadora Laila de Lima, kaugnay ng mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, nakakalungkot na kailangang maging personalan ang laban. Pwede naman daw na manatili ang respeto sa bawat isa kahit hindi nagkakasundo sa mga issue. Kailangan pakinggan natin yung bawat isa. Kailangan kahit iba sa paniniwala natin, magrespetuhan. Kasi ito naman lahat, kaya tayo andito to bring out the best in people, di ba? Pag binababa natin yung discourse sa personalan, baka yung nabibring out natin yung worst in people. Sabi naman ng Liberal Party, ginagawa lang ni De Lima ang kanyang trabaho. Nananawagan din ng LP kay Senate President Coco Pimentel na ipaglaban ang kalayaan ng Senado at ng mga miyembro nito para magawa ang kanilang tungkulin. Depensa naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Nagugat lamang ang mga tirada ng Pangulo mula sa umano'y pagpapalagay ni De Lima na mismong ang Pangulo ay kaugnay sa mga extrajudicial killing. Sabi pa ni Abella, wala raw ebidensya ang mga akusasyon ni De Lima. Hindi naman naniniwala si dating UP Law Dean Pacifico Agabin na unpresidential ang mga pahayag ng Pangulo. Tungkulin daw ng Pangulo na isa publiko at panagutin ang sino mang lumabag sa batas. Pero ang pinakamainam daw ay resolusyon ay kasuhan na lamang si De Lima, magharap ng ebidensya at panagutin kung mapapatunayang siya'y nagkasala. Kasunod nung kanyang pag-apologize kay Chief Justice Sereno, kasunod nung kanyang pag-joke tungkol sa panggagahasa nung kampanya, yung pangyayari ngayon, nagpapakita po ng isang consistent at saka nakaka-disturb na pattern laban sa kababaihan. Well, bilang babae po talagang malalim yung offense na tinitake ko sa mga salita ni Presidente kay Senadora Laila. The neophyte legislator added that President Duterte's usage of ad hominem politics or attacking Senator De Lima personally was unpresidential and definitely not a reflection of parliamentary decency. It is because every thought that our president verbalizes may well be considered as a policy statement. Senator Antiveros urged the Senate, especially Senate President Aquilino Coco Pimentel III, to act upon the issue and help uphold the dignity of their fellow legislator attacked by the country's chief executive. She believes that this can be done in conjunction with the efforts by the executive branch to cooperate with the executive branch in peacefully resolving this issue. For PTV News, Joy Gumatay. Hinimok ni Senador Riza Ontiveros ang Senado na manindigan para sa kanilang kasamahang si Senador Laila de Lima upang maitaguyod ang kanyang dignidad bilang isang babae. Dagdag pa ni Ontiveros, hindi tama na atakihin ang personal na buhay ng senadora sa publiko. Ang buong detalye mula kay Joy Gumatay. Bagaman hindi na bago kay Senadora Riza Ontiveros ang maanghang na pananalita ni Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala siya na hindi ito katanggap-tanggap na dahilan upang insultuhin at tapakan ang dignidad ng isang kababaihan. Ito ang kanyang reaksyon patungkol sa di umano'y paninirampuri ng ating presidente kay Senadora Laila de Lima na kapwa niya tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Kasunod nung kanyang pag-apologize kay Chief Justice Sereno, kasunod nung kanyang pag-joke tungkol sa panggagahasa nung kampanya, yung pangyayari ngayon, nagpapakita po ng isang consistent at saka nakaka-disturb na pattern laban sa kababaihan. Well, bilang babae po talagang malalim yung offense na tinitake ko sa mga salita ni Presidente kay Senadora Laila.
Dagdag pa ng mambabatas, hindi tama ang ginawa ni Pangulong Duterte na atakihin ang personal na buhay ni Senadora De Lima sa harap ng taong bayan, gayong lahat ng lumalabas sa bibig ng pinakamataas na pinuno ng bansa ay itinuturing na kapahayagang base sa ating pambansang polisiya. Hinimok ni Senadora Risa Hontiveros ang Senado, partikular na si Senate President Aquilino Coco Pimentel III, na tumindig at gumawa ng paraan upang maitaguyod ang dignidad ng isa sa kanilang mga babaeng kasamahan na talaga namang nasaktan sa mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Malinaw naman po sa ating lahat ng mga disenteng tao, ang mga disenteng tao, ang mga disenteng tao na ang pagsisira sa dangal mo at sa magandang pangalan mo at sa magandang pangalan mo ay higit na mas malala sa pagsira sa buhay mo. At naisip ko rin po na kaysa naman iisa-isahin ko kayong harapin dahil nga my phone lines since yesterday have been really burning. Lahat ho ata kayo gusto mapakinggan ang reaction ko. Kaya minarapat ko na lang na humarap na lang sa inyo sa pamamagitan ng isang mensahe. At ito na po yun. Words cannot express what I'm feeling right now. I guess no one can, because no one has ever been attacked in such a manner by no less than the highest official of the land until now. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit and has all the backing of executive power to support him in his personal attack? This is no less than abuse and misuse of executive power. I don't think the Constitution has ever contemplated such abuse of power on such scale, as it assumes every president to conduct himself in a manner befitting the office he holds. It seems that this is not the case for this president. If this is his way of stopping the Senate's investigation of the extrajudicial killings, he can try until he finally silences me or the Senate. But I think it is already clear that what is being done to me is what will happen to anyone who does not bow to the wishes of the president. If stopping the Senate investigation is the only way for these personal attacks by the president and his men to also stop, believe me, I have already thought about that. Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot at nag-aalala rin para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kagalang-galang na Pangulo, Your Excellency, nais ko na rin po na itigil na ang investigasyon sa mga summary executions kung yon ang gusto niyo para lamang matigil ang mga personal na atake sa akin. Sumagi na rin po sa isipan ko na itigil ang investigasyon kapalit ng katahimikan sa aking buhay. Pero kapag ginawa ko po ito, ay parang tinalikuran ko na rin ang sarili kong pagkatao at itinatwa ang sarili kong mga paninindigan at paniniwala. Hindi na po ako ang tatayong kinatawan ng bayan sa Senado. Isang huwad na anyo ko na lamang ang tatayo dito. Para ko na rin pong binaon ang aking sariling pagkatao. Mas nanaisin ko na kayo at inyong gobyerno ang magbaon sa akin kaysa ako ang magbaon sa aking sarili. Alam ko pong may mga kaso kayong hinahanda
laban sa akin. Hihintayin ko na lamang na isampa ninyo ang mga reklamo at sa tamang panahon ko na po sasagutin kung bibigyan ako ng pagkakataon ng inyong gobyerno na ipaliwanag ang aking sarili at ibigay ang aking panig. Matagal na po akong nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa pag-imbento ng mga ebidensya laban sa akin at mga babala na sisiraan ako kung hindi ako tumigil sa tingin niyong pagbatikos at pagpuna sa inyong pamamalakad. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito. Buong akala ko hindi kayo mismo ang magiging biktima ng sarili ninyong propaganda at social media operations. Sana po ay hindi pa sarado ang inyong isip na pakinggan muna ang aking panig bago ninyo ipagpatuloy ang paninira sa aking pagkatao sa harap ng publiko at taong bayan. Kahit yun lang po sana ay ibigay ninyo sa akin ang pagkakataon na ipagtanggol ang aking sarili, lalo na po sa isang kalagayan na ang Pangulo na ng bansa ang nagdeklara na siya ang aking kalaban at personal na nag-aakusa sa akin. Pangulo po kayo. Senador lamang po ako. Patas na laban lamang po ang aking hinihingi. Sana ay ibigay ninyo sa akin ang ibinigay na rin naman ng batas at konstitusyon sa kahit na kaninong naaakusahan sa ilalim ng ating sistemang pangligal. Kung ang pag-atake sa akin ay gagawin sa pamamagitan ng pag-atake rin sa mga dati kong kasama sa trabaho o maging sa aking sariling pamilya, sana ay huwag na ninyo silang idamay. If you are bent in destroying me, Mr. President, please have the decency to spare my colleagues, friends, and family. Wala po silang kasalanan sa inyo. Sa kabila nito, makakaasa po kayo na magiging patas at makatwiran ang aming gagawing investigasyon sa mga nagaganap na mga pagpatay sa inyong giyera laban sa droga.